Okay mga guys, no? So nandito naman tayo sa ating YouTube channel, no, para magbigay ng reaction video, no. Ang bibigyan natin ng reaction video ay yung mga balita na nagaganap sa ngayon, ng mga napapanahon. Lalong-lalo na yung mga maiinit na issue tungkol sa West Philippine Sea. So, kung gusto nyo ng mga ganito mga reaction video o kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, subscribe and like lang muna bago tayo mag-umpisa. Okay, please like and subscribe lang muna para makapag-umpisa na tayo. Okay, so itong bibigyan natin reaction na video ay galing kay Melbs Castle. So please paki-subscribe din kay Melbs Castle. So bibigyan natin ng reaction to kung ano ang kung anong mga saloobin natin. Pwede rin naman kayo magbigay ng reaction diyan sa baba, comments, para sa ganun malaman natin kung ano mga saloobin talaga ng mga Pilipino, no, tungkol sa issue sa West Philippine Sea. Okay? Hindi tayo nagbabalita kundi nagko-komentaryo at reaction lang. Okay? So, ang pamagat nitong ating bibigyan ng reaction ay yung malaking karma ito sa China. China nagmamakawa kay PBBM, tapos na. So ano nga ba to? Ano yung malaking karma na ito sa China, no? So ano nga ba to? At China nagmamakawa kay Presidente Bongbong Marcos. So ano kaya to? So okay, mas mabuti pa na natin. Umpisa na natin. Kahapon, nagmamakaawa na ang Chinese Foreign Ministry kay PBBM. Ayaw kasi ni Pangulong Marcos mapag-ayos sa China. Bakit? Kasi China ang nagpapalala ng girian sa West Philippine Sea. Tapos Pilipinas pa ang makikipag-usap at makikipag-ayos sa China. Aba, swerte naman nila. Dito pumalagrin si Pangulong Marcos sa akusasyon ni Spokeswang. Ayon sa tagapagsalita ng China, Pilipinas raw ang gumagawa ng malaking tensyon sa West Philippine Sea. Pinoprotektahan lang raw ng China ang teritoryong binabalak na kawin ng Pilipinas. O diba, tayo pa ang ginawang magnanakaw. Oo nga. Nasa bakuran natin ang West Philippine Sea, papaano naging sa China iyon? Wala atang utak ang mga Chinese na ito na napapaloob sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa ang WPS. Kita nyo ito mga incheck na to napaka mukmapi, kumbaga sa Saudi, Arabic yun, mga walang utak, no? Tingnan nyo naman, inaangki yung Pilipinas pa raw ang nang-aangkin ng gugulo sa mga China. So napaka napaka non-relevant o kumbaga hindi totoo. Hindi naman talaga totoo. Ginagawa lang nila yung ganun mga words para lang kumbaga gawa lang nila yon para kumbaga sa nilalaro lang tayo niyan mga Chekwa na yan, no. So tayo pa raw nanghihimasok sa teritoryo nila. Sila nga hindi nga gumagawa ng hindi pala sila sumusunod sa sa international law. Ang sinusunod nila yung sa kanila lang. Paano naman yung mga karatig na bansa nito? Yan? Kumbaga ang parang ang ugali nila yung barbaric ba? Wala nang sinusunod na batas. So napaka unfair, di ba? Napaka-unfair naman yan. So, dapat sumunod din sila sa batas, sa international law. Nang sa ganun, hindi sila ginugulo. No? Okay? So, sabi nila, di ba? Itong spokesperson ng Ministry of ng Foreign Affairs ng China, na tayo parawan ng gugulo. Kaya grabe naman sila. Para naman sila mga walang utak, Sige, diretso pa natin. We are busy, we have been busy with running the country and making the best life of Filipinos. We did not begin all of these problems. All of this commotion has not been caused by the Philippines, so I don't know what they are referring to.
pabagsak na ng pabagsak ekonomiya ng China. Kaya nanakawin ito ang karagatan na posibleng magpayaman muli sa kanila. Sa totoo pa niyan, mas mabilis nang umangat ang ekonomiya ng Pilipinas kontra sa China. Si Pangulong Bongbong Marcos na rin ang mismong nag-anunsyo niyan. Wala na kasing investor at mga investment na pumapasok sa China. Lahat iniiwan na sila at umaalis na sa China. Talagang malaking karma to para kay Chinese President Xi Jinping. Philippines finished strong. O, tignan nyo ang ekonomiya pala ng China sa ngayon bumabagsak. So maraming mga investor na sa kanila, mga nag-invest sa kanila, lumalayas na. Dahil nga siya, alam nyo naman, yung mga ugali na itong mga incheck na to, no? Wala sa ayos, kumbaga, wala sa ayos talaga. So, siyempre, itong mga investor, mag-aalisan yan pag ganyan sila, no? So, siyempre, ang magiging sunod nun, babagsak yung ekonomiya ng China, kumbaga, maghihirap sila. So, wala na sila ngayong pagkukunan ng resources. Pag naghirap na, siyempre, so wala na silang pambili ng mga bala, pangpagawa ng mga tangke, kumbaga hihina yung production ng lahat ng bagay sa nila. Pag ganun, humihina na yung ekonomiya. Ba? So mas malakas pa nga daw umangat ang ekonomiya ng Pilipinas sa ngayon. So So ayun ang survey, ayon sa survey. So okay 'yun, lumalakas ang Pilipinas, ang ekonomiya. Okay, so diretso pa natin. And boasting a little bit here, but we outpaced major economies in Asia, including China. Tinatawanan lang rin ni Pangulong Marcos ang isang kumpanyang langis sa China. Nais kasi ng Chinese oil company na ito na may pagtulungan kay PBBM sa paghahanap ng langis sa West Philippine Sea. Pero ba't pa natin isasama ang China kung kaya naman ng mga Pilipino, di ba? Dito hindi na nila kailanman mauutupa si Pangulong Marcos. Tapos na nga ang maliligayang araw ng China. Lalo na't nadiskubre rin ng University of the Philippines na totoo at lehitimong may gas deposit hindi lang sa West Philippine Sea, kundi sa mas malapit na Manila Trench. Yes! Uy! Sir, China National Uy! Meron palang na-discover ng taga-UP na meron talaga tayong natural gas mismo dito sa Pilipinas. So, napakaswerte talaga. Kaya pala itong mga Chinese na ito, mga Chekwa, gustong makipagtay, gustong makipagtay sa Pilipinas, nasa kumbaga makikihati sa kita. Pagdating kay PBBM, tinabla sila. Tinabla talaga sila. So wala na yung mga Chekwa na yan. So labas na sa usapin ng sa gobyerno. Ngayon, didikit-dikit ngayon ng mga Chekwa sa sa gobyerno ng Pilipinas. Uy, wag na toy. Offshore Corporation made an oil field discovery with a volume of 100 million tons in the South China Sea. So what's your take on this? And may plan po ba ang Philippines to revive yung joint exploration natin with China following that discovery po? Well, once again, the sovereignty and the sovereign rights and our territorial jurisdiction remains a key in all of these talks, and we cannot at any point somehow compromise the territorial integrity of the Philippines. So that is going to be the main principle behind any kind of talks that we might have. Giyera nga ang huling solusyon ng China kung gusto nitong nakawin ang West Philippine Sea. Pero sa ngayon, inuuto-uto pa nila si PBBM kung kakagat sa magagandang salitang binibitawan ng China. O yan So may malaki talagang deposito tayo ng langis, natural gas sa ating bansa mismo.
na hindi kayang sakupin ng mga Chekwa. Alimbawa, langis na natagpuan sa dito lang sa Pangasinan, alangan nila sakupin nila yon. 'Di ba? So, talagang kaya nga itong mga Chekwa na to dumidikit-dikit kay PBBM o na binobola pa niya si PBBM, pero si PBBM naman wala nang pakialam sa kanila. Parang ganon, tsapwera na sila sa mga project pagdating sa oil exploration dito sa loob ng ating bansa, no? Sige, diretso pa natin. Dito nakahanda raw ang China ng mapagtrabaho kay Pangulong Marcos. Ayun. Dito bukas rin ang China sa mga rekomendasyon ni PBBM na ikabubuti ng West Philippine Sea. Pero kung mga Pilipino kaya ang tatanungin, papayag ba kayo dito? 处理南海问题上，中方坚定维护自身的领土主权和海洋权益，同时愿继续同有关直接当事国在尊重历史事实的基础上，通过谈判协商妥处涉海矛盾分歧。在分歧解决前，也愿同有关直接当事国共同努力，管控好海上局势，积极开展涉海合作，实现互利共赢，共同维护南海和平稳定。 Kinakarma ng malala ang China. Si PBBM lang pala ang katapat nyo para magtino kayo. Pero papaano na lang kung mapikon na ang China? Hahantong ba talaga to sa giyera? Ano sa tingin nyo? Ikomento sa baba ang sa lobby. Kahapon, nagmamaka Oh, kita nyo Tignan mo itong mga chinchek na to, itong mga inchek na mga Chekwa na to. Nagmamakawa na nakikisop kay PBBM na mag-join sila sa oil exploration sa Pilipinas. So parang dumidikit, talagang gusto lang dumikit, maging close sila ni PBBM. Itong mga Chinese na to, no? Itong mga Chekwa na to. So ang sagot naman ni PBBM siyempre hindi na, no? So talagang hindi na sila makipagtay sa mga in-check. Ayun ang sagot ni PBBM. Ayun ang reaction ko. So sana nga kung ano man mga kaugnayan ng Pilipinas pagdating sa mga project o pagdating sa mga oil exploration, dapat wala na ang mga Chekwa o mga Chinese, mga in-check, wala na sa usapan yan. Wag nang isali. Kasi nga wala naman silang hiya, no? So sayang siya. Kaya nga tanging magagawa lang siguro ng mga incheck, girahin tayo. Ayun ang tanging kasi hindi nila mabobola ng todo si Pangulong PBBM. Matalino si PBBM nagkaroon sila ng katapat tuloy. Si PBBM lang pala. So talagang saludo tayo. Dalawang kamay pa kay PBBM. 'Di ba? Good president. Talagang makatao sila. Parang siyang yung tatay niya noon. 'Di ba? So okay. So hanggang dito na lang tayo mga guys, no? Kung nagustuhan niyo yung mga ganitong reaction video na mga balitang nagaganap sa ngayon, so please subscribe and like na lang muna. Okay? So bago tayo matapos like and subscribe. Okay? So para marami pa tayong video, nagre-react pa tayo ng mga latest na balita.